Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo mula November 17 to 23, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ang energy. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Kasi who knows, baka mag-resonate na ang alinman sa mga yon sa inyo. So, ano to? Ang bida natin ay babae. Pero, senior siya. Okay? 60 pataas. Whether kayo mismo to, o ito yung nanay nyo, o someone na malapit sa inyo, 60 pataas. Ang edad. Ano to? Hindi ko alam kung anak niya ba to o person niya. Mukhang may asawa naman siya. Pero, may something na parang lumilimita sa kanya. Sa kilos. Family member niya yung lumilimita sa kilos niya. Parang may sinasabi dito, oh, na against yung babae sa mga sinasabi. Itong taong to, isa dito. Family member niya o ng karelasyon niya. May someone sa labas hindi niya mapuntahan kasi bawal. So, ano kaya ito, no? I-clarify natin ang ayan. Lumabas na. Eight of Swords. Well, decision niya talaga yun eh. Siya mismo ayaw niya. Ayaw niya kausapin yun. Kaya andito siya sa bahay. Hindi niya nilalabas. So, iniisip ko, ito bang lalaking to ay yun? O someone else. Ay, Two of Pentacles. So, other option, grabber rin si nanay dito. 60 na. May asim pa. Sa bagay, nangyayari yan sa totoong buhay. Wala namang edad kasi ang pagmamahal. May ibang tao na mas bata, trip nila yung sobrang tanda. So, may matanda naman, trip nila sobrang bata. Ewan ko ba? Anyways, case-to-case basis nga yan. Depende sa trip ng tao. Okay? Pero dito, kinilir natin, mukhang other option niya to. May other option si nanay. Na parang pinagsasabihan siya dito, oh. Ito ay family member yung parang nagsasabi sa kanya na, itigil mo na yan. Mali yung ginagawa mo. Gusto mo bang machismis ka pa? Ganyan, ganyan. So, itigil mo yung kalokohan mo, ganon-ganon. Parang ganon yung sinasabi. Kasi ano eh, nagsasalita dito. Parang pinagsasabihan siya, tapos yung babae, tingnan mo yung paa niya, oh, parang naka-step back. So, parang ayaw niyang kausap to. O, di siya naniniwala sa mga pinagsasabi nito o disagree siya. So, kaya ganun eh. Siya na lumilimita. Kasi nga, ayaw niya rin mapatrouble. Although, parang type niya rin yung lalaki doon sa labas. Dinalaw siya.
o kinontak. Hindi niya ma-reply. Pero probably, someone na malapit sa kanya na may posibilidad na magkita sila. Na yun nga, nachichismis siya dito. Aware tong family member sa ginagawa ng nanay. Whether anak niya to, o family member niya mismo, o family member nito. Pero tingin ko family member niya, o anak. Kasi kung family member nitong lalaki, kahiya-hiya naman yun, di ba? Saka walang way para mag-open siya dun sa mismo relative ng lalaki. Di, parang ginisa niya yung sarili niya sa sarili niyang mantika, di ba? Ayaw niya mapahamak rin siya. Kaya probably, ka-relative niya yung nag-advise dito sa kanya. Ay tigil ang ginagawa niya. For the sake siguro ng pamilya niya. Hindi mukhang pamilyado naman to Regardless kung kasal o hindi, basta mukhang pamilyado at nandito ang Ten of Pentacles. Pero Ten of Pentacles ay usually responsibility sa akin. Lalo't kasal sila. Kasi kung Ten of Cups to, hindi kasal. Para sa akin lang naman. Okay. So, malamang kasal sila. Anyways. Punta na tayo dito. Pang masasabi nito. Extra message. Blind. Awkward. Unknown vision. Problems. Perseverance. Challenge. Endurement. Resolution. Siguro siya to, yung babae na nabulagan. Kaya siya pinagsasabihan dito. Ay, nawala. Di ba nakakabulag naman kasi minsan ng pagmamahal? Love is blind nga, sabi nila. So, minsan, pag nagmahal nga nakakatangi Kaya ayun, na-advisean siya dito. Kung anong tama at mali. Binabalik siya sa kanyang senses. Nawawala siya ng common sense. Pero tingin ko malalampasan niya yan kasi siya na rin mismo ang umaalis sa sitwasyon. Buti na lang. Okay? Ganun ang dating dito. Kasi mukhang magkadikit sila. Oh, ano man itong marriage. Oh, ready na ikasal. Wow. Sa bagay, wala namang edad yan, di ba? Pagkapakasal, iba nga, nasa 70 na. Kinasal pa rin. So, who knows? Pero kasal naman yung bida dito dahil sa Ten of Pentacles. May someone na malapit sa inyo. Ito, ready na magpakasal o baka nga ma-engage na sa week na to. O arranged marriage siguro to. Arrangement marriage. Para sa iba sa inyo. So again, kung dito applicable sa inyo, di baka may someone na malapit sa inyo ang ma-engage na sa week na to. O baka nga nakaschedule na ang wedding. O engagement, diretso wedding, surprise. Basta yan. Kung di yan, diretso wedding, mapag-uusapan na ang topic ng kasal. So, sa case naman na to, pangalawang scenario, pangalawang scenario na ba to? Tatlo. Pangalawa lang kasi nagdikit yung kanina, di ba? Nagdikit yung kwento. Teka. Una, pangalawa, teka. Yung una, sa tarot sa kato, nagdikit. So, ito yung pangalawa.
Pangatlo na nga. So, pangatlong scenario, for some reason, parang magwo-worry kayo sa mga kaibigan ninyo o magdududa kayo sa motibo o sa makaka-connection nyo pa lang sa internet o anywhere. Parang nagiging hesitate kayo na makihalubilo. Tama ba? Halubilo sa week na to. Anyways, punta na tayo dito. Ano pong masasabi nito para sa mga Virgo? Para sa week na to, communicate, receive, and express the truth. Na-encourage tong communication. O baka makareceive kayo ng communication. O important message sa week na to. Decision. The need to gain clarity through decision making. So, sa week na to, na-encourage din na mag-decision na at huwag nang takbuhan ng problema. I-face ng fears. Ganon. Huwag mag-procrastinate at maging active. At ang huli, self-awareness. Tapping into your higher self, questioning routines and patterns. So in short, maging aware sa paligid, lalo na sa sarili. Parang self-care na rin to. At pay attention din sa mga bagay-bagay na umuulit o paulit-ulit na nangyayari. May meaning yun. Higher self, di para rin tong self-consciousness. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.